Alright. So, good morning everyone. Sige po, meron ka pong oras para mag-follow up sa mga members mo. Kasi especially po kapag tayo ay nag-training, as much as possible, yung mga members po natin, old and new members, kailangan po sa training. Okay? Kailangan bumababat sa training para lumalim ang ating skills, knowledge, yung foundation natin lumalim, no? Kasi pag mababaw lang yan, madali kang mawala. Okay? Sige. Pwede na ba ang lahat? Okay guys, ready na? Sige na mag-start tayo. Kahit ilan pa lang dito. Hintayin pa ba natin maging 20? Kahit hindi na, no? Pwede na tayo mag-start ng ganito. Habol na lang yung iba. Okay? And syempre pa, bago tayo mag-start, lagi tayong nag-opening picture. Tama? Opening picture tayo. Sige po, open po ng camera guys. Tayo po yung mag-opening picture. Yan, opening picture. Okay, pa-open po ng camera niyo guys para makapag-start tayo. Opening picture tayo guys. Come on. Show your beautiful faces. Okay. Opening picture. Sige po. Please open the cam. Let's have opening picture. Okay. Right? Team office, tingin muna kayo. Picture tayo. Opening picture. Yan. Okay. Ready? 1, 2, 3. Yan. 10 minutes na nakapold your breath. Ayan, okay na po. Alright, sige po. Shoutout po ulit sa ating 15 very serious participants na nandito ngayon sa Zoom natin. Ayan. And sa lahat ng alam na, paki-comment nga po ano po yung topic natin. Our topic for today is comment. So na nga ba yung kapuntahan ko? Ayan. Sige. Ano po comment na ba? Comment. What's the topic today, guys? Do you know the topic for today? Okay. Yeah, thank you po. Winning mindset, no? Medyo matagal na pala yung last natin na ano, no? Last natin na winning mindset. Okay. Yeah, medyo matagal lang. Okay. Sige, okay. Bago tayo lahat mag-start, no? Ilan na po lahat? Okay. O 15 pa din, wala pa nadagdag. 15 pa rin pa. Alright. Sige. Kagayahin natin si Apply J. Kahit isa lang, dalawa lang yan. I-start yan mag-training. Ganun yan. Okay, sige. Ano pala yung lahat ng ito yung... Wala guys ha, meron lang konting technical tayo.
Nanap ko yung um, you guys ready for Sunday? Ready na ba lahat sa Sunday? Ready na. Mhm. Right. You know, dami na dagdag. Hindi makita. Yung dami na dagdag, hindi makita. Oo nga, no, matagal na pala talaga yung winning mindset. February pa, yung last natin. Okay, may tagaw-tagal na. Tagaw-tagal na tayong winning mindset. Alright, sige po. Pwede tayo. Alright, guys. Amen. Ayan. Okay, wait lang. Okay, okay, so, 15 pa rin talaga. Wala pa rin dagdag. Anyways, sige po. Busy na yung, yan. Busy yan sa mga pag-invite nila sa, make sure ha, marami tayong invite to Sunday. Alright, sige po. Kita na ba to? Tagal pala, February, March, April. Okay, 3 months na hindi natin na-training itong winning mindset. Okay, sige po. Let's start. And of course, tayo po ay mag-opening prayer muna ha. Yan ay naging habit na natin yan. Let's start with our opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have got us all together for this Zoom meeting, Lord. We know that this is not an accident na yung mga nandito ay nakikinig po, Panginoon, because we believe that these people are the very serious people, Panginoon, na ma-achieve nila yung kanilang goals, yung kanilang mga malaking pangarap with the help of First Class International. And so, Lord, pray po namin na kayo po ang siya manguna sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming pong wisdom, Panginoon. At i-guide niyo po kami sa mga tamang tao na magiging partners namin sa business ito. In Jesus' name, we all pray and everybody say, Amen. All right. Okay, let's go. Mindset. Sino sa inyo po ang first time na maka-attend ng training na to? Meron ba? Pa-type lang ng 1 kung meron. Kasi ito po ay kasama sa tinitraining talaga natin to. Pero ang last training natin na to pala, nung ano pa, February pa. So kaya ito. No, kasi nga, alam nyo ba na itong training po na to ay hindi sa networking applicable po ito. Kahit sa ibang industry kasi po ako one time na invite po ako sa isang malaking insurance company dahil kaibigan ko yung isang branch head nila doon. So sa buong sales team niya, in-invite niya ako. Sabi niya, bro, kasi napakinggan ko yung training mo about winning mindset. Pwede rin yan sa team ko. Kasi may sarili siyang sales team sa kanyang insurance company, no? So, kaya ang ganda nga talaga. Kasi yung matututunan po natin dito, this is applicable not only sa industriya natin, kundi sa lahat. So, especially, marami tayong mga kasama dito sa business natin na iba't ibang industry din, hinahandle nila, may iba't ibang mga businesses, no? So, it's really applicable sa lahat ng klase ng industriya. And kahit sa personal career mo, meaning, ito pong training na to, pwede siya sa corporate setup, sa networking, okay? And pwede siya sa individual, pwede siya sa team, no? Ganun siya. Alright, so yon. Kaya naman, pay attention, no? Focus lang po muna tayo. At tayo po ay, alam mo yon, malayo ang mararating natin dito kapag in-apply natin lahat ng learnings natin sa ituturo natin ngayon. Okay? Sige. Next tayo dito.
Ayan. So, dito po, makikita natin dyan. Wait lang ah. Wait lang. Spotlight ko nga pala yung ano ko. Wait. Spot lang. Ako muna ng spotlight. Alright. As you can see guys, no? Skill set versus the mindset. As you can see, ang pinakamataas na porsyento po ay yung mindset. So sa madaling sabi, hindi palibasa marami kang skills ay guaranteed ka na talaga magiging successful ka, no? Kasi nga in reality, hindi naman lahat na magagaling ay yung mayaman o maasenso, no? It's because ang malaking factor kasi for success is yung mindset. And so yan yung pinaka-major lesson natin sa training po na to, no? How to have the winning mindset. So dito po, makikita natin dito, as you can see, there the two minds that create our reality, no? Yung conscious mind mo ngayon, ikaw to ngayon, nakikinig ka. Conscious kang nakikinig ngayon. Okay? Pero by the way guys, lagi po tayo nagsasabi na every time may training po tayo, as much as possible, kung kaya nyo po mag-open ng cam, mas maganda. And also, especially kung bago po kayo dito sa business natin, maganda rin na talaga po makapag-focus po kayo, no? Okay? So, subconscious mind and conscious mind. Lahat po tayo dito aware lang tayo about conscious mind. And wala tayo masyadong awareness about subconscious, no? So, yan po yung ating mas palalalimin pa ngayong gabi. Okay? So, there's story about two salesmen. Ayan. So, dito kasi, malalaman natin dito, ano yung malaking difference ng dalawang salesman. Okay? So, sa salesman number 1, pinadala po siya ng kanyang boss. Halimbawa, si Coach Bea. Siya yung big boss. Pinadala niya ngayon si Brother Eugene sa Africa. Hey, Eugene, can you go to Africa and find out if we have a market in Africa? Kasi si Boss Bea, siya ay merong napakalaking shoe company in Marikina. Okay? So ngayon, pinapunta niya si Eugene as the salesman number 1. Pinapunta niya sa Africa. Tapos pagdating doon, nag-report agad si salesman number 1, si Eugene. Sabi niya, Boss, Bea. Ano sabi niya? No one here wear shoes. Bad news, boss. Disaster. There is no market for us here. O, Tagalog. Paano ba Tagalogin to? Boss Bea, naku po. Masamang balita. Disaster. Ano pa sa Tagalog ang disaster? May baha. Ano may baha? May trahedya. Ano ba sa Tagalog ang disaster na yan, ha? Boss Bea, sorry. Walang nagsasapatos dito sa pinuntahan ko. Wala tayong market dito, wala tayong mabentahan dito ng sapatos. Okay, so si Boss Bea naman, syempre, dahil smart, matalinong boss, o sige na nga, Eugene, umuwi ka na. Bad news no? So pinauwi, kasi bad news daw Wala daw market doon Ngayon, syempre, hindi siya satisfied si Boss Bea. Ang ginawa niya ngayon, nagpadala pa siya ng isa pang salesman niya. Ang pinadala niya naman, si nung naka-open ang camera dito. Biglang nakasarado lahat ang camera. O si ano na lang, si Coach Nitz na lang. Halimbawa si Nitz pinadala sa Africa. Okay, Nitz, can you go to Africa and find out if we have a market there? O, di ba? So ngayon, pumunta ngayon si salesman number 2, si Nitz, going to Africa. At pagdating po niya doon, ito yung sabi niya. Ang sabi niya, good news. So, no one here wears shoes. Good news, boss. Good news. There's a huge market for us here. Send inventory fast. Tagalogin natin. So, nung pinadala ni Boss Bea si Nitz sa Africa, pagdating pa lang doon, sabi ni, nag-report agad si Nitz, Boss Bea, magandang balita. Wala dito nagsasapatos.
Napakalaki ng market natin dito. Magpadala ka na ng 1 toneladang sapatos. O, di ba? Nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawang salesman? Paras lang naman silang pinuntahan. Paras lang silang market na nakita. Pero magkaiba sila ng perspective. Tama? Yung isang pinapunta, si salesman number 1, si Brother Eugene, bad news yung kanyang binalita. Na dahil wala nagsasapatos, walang market. Ito namang si salesman number 2, si Coach Nitz, good news naman. Dahil wala nagsasapatos, tayo ngayon na magtuturo sa kanila, magsapatos. At may malaking market kasi wala nagsasapatos. Ito yung tanong ngayon. Okay? Stop share lang tayo. Ang kumpanya po natin, hindi pa nakikreate ng malaking ingay. Ang Mighty Extracted Barley, hindi pa talaga kilala. Ang First Class International Marketing OPC, hindi pa talaga kilala. Hindi pa nakikreate ng malaking ingay. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Ikaw ba si salesman number 1 o ikaw ba si salesman number 2? Ano yun, Mentor Sam? Salesman number 1, ganito isipin mo. Mentor Sam, hindi pa ano eh. Hindi pa kilala yung ano natin eh. Mahirap sumabay. Hindi pa kilala yung barley natin. Wala pa tayong pang-hype na ginagawa ng mga hype na company. Wala. Yung yung demotivated ba? Na humataw. Demotivated yung feeling mo na ikaw mismo ang magingay. Dahil feeling mo tahimik, walang ingay pa, wala pang momentum, alam mo yung ganun? So, ang dating sa'yo, discouragement or hindi ka na motivate. Yun yung salesman number 1. O ikaw ba itong salesman number 2 na ganito? Naku, Mentor Sam, grabe. Alam mo bang excited na excited ako dito sa First Class International? O bakit? Kasi nga, kahit yung kapitbahay namin, hindi niya pa alam yung may extracted na barley na eh. Yung mga kakilala ko, hindi pa nila alam yung extracted barley. Yung mga tinatanong ko, wala, ano daw yung for the win? Wala silang alam sa for the win. Yung mga nakakausap ko, hindi nila alam na mayroon palang extracted na barley. Mayroon palang 20 times more powerful barley. Mentor Sam, kuha ko ng 10 jade. Diamond, hindi jade. Tama? Maraming package. Ikaw ang magpaparami ng package ng pay-ins. Parami ng members, ng users, ng builders, ng community natin. Nakita niyo yung pagkakaiba po ng dalawa? Yung isa nadi-discourage kasi hindi pa kilala, hindi pa alam yung Mighty Extracted Barley, hindi pa pumuputok yung pangalang First Class International, hindi pa pumuputok yung pangalang Mighty Barley. Tuloy, ang dating sa kanya, discouragement. Nadi-discourage kasi hindi pa kilala, hindi pa putok. Yun nga yung pinakamagandang starting point eh. Yun nga yung pinakamaganda sa pioneering stage. Na hindi pa sikat, pero ikaw, yung taong nagpapasikat. Alam mo gano'n? Kaya nga diba, sinasabi natin, this is the next big name sa buong industriya po. Tayo ang next big name, yung malaking pangalan. Malaking pangalan ng First Class International. Malaking pangalan ng Mighty Extracted Barley. Tayo yun. Kumbaga sa industriya ng retail business in the Philippines, we are the next SM. Yun yung titingnan mo. Yun yung perspective mo dapat. Na itong kumpanyang ginagalawa natin ngayon, yes, maliit pa tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayo talagang massive ingay. Pero tandaan mo, kung paano nag-umpisa
Si Henry C. Tama? Na binubuli lang siya nung nag-uumpisa siya. Pero ngayon, siya ang may pinakamaraming shopping mall sa buong Pilipinas at pinakamayaman sa buong Pilipinas. Tama? Pero dapat tumatag ka syempre, no? Kaya nga naman yung training natin, yun yung discuss natin ngayon. Alright? Ayan. So, pa-comment ka dyan, guys. Sino ka dyan sa salesman number 1 and number 2? Anong number ka? Ano magpumiliin si number 1, ha? Ikaw si number 2. Ikaw si number 2 na kapag ka may discouragement kang naranasan, lalo kang tumatapang, lalo kang nai-encourage. Yung discouragement, lalo kang nai-encourage. Pag may nalaman ka na nandito na tapos nawala, lalo kang nanggigigil. Alam mo yung ganoon? Hindi ka pwedeng, kasi ang ganda ng ating timing eh. Kasama tayo sa formulation. Pino-formulate natin yung napakalaking kumpanya in the industry. Okay? So, nandun lahat yung tinatawag na birth pains. Nandun lahat yung iba't ibang klase ng sakit, hirap, pagod. Pero super sulit lahat yan. Okay? So, sabi dito, the mindset, attitude of the mind or way of thinking of a person. Kaya nga, you are what you think. So, kung ano yung iniisip mo palagi, ikaw yun. No? So, ngayon, kailangan ma-identify mo sarili mo, saan ka dito sa dalawa. Ikaw ba yung tao na naka-fix na yung mindset? O ikaw yung tao na you're willing to grow and expand? So, tingnan natin ha. Kasi kailangan ma-mirror mo sarili mo. Kasi minsan, nandito ka na sa tamang opportunity, pero dahil naka-fix yung mindset mo, hindi mo na ilalabas ngayon yung potential mo. Bakit? Kasi naka-fix yung mindset mo. Hindi tuloy lumalabas yung dapat ilabas mong potential, yung galing mo. Okay? Tingnan mo to. Ito ha, be honest with yourself. Naging honest ka sa sarili mo ha. Kasi kung nakakaramdam ka ng parang, Mentor Sam, parang ako yata yung nagiging fix na yung mindset ko ha. Huwag ka magalala ha. May chance ka pang mag-grow. Importante kasi dyan, ma-recognize mo. Alam mo yun? Yung makilala mo sarili mo na, oo nga no, kailangan ko ma-improve sarili ko. Kasi ako yung ganito eh. Tinaw natin ang difference ngayon. Growth and fixed. Yung growth mindset, the belief that skills, intellect, and talents can be developed through practice and perseverance. Okay? Ibig sabihin po, kaya pang mabago, kaya pang ma-improve by practicing and perseverance, no? Yung fixed naman, the belief that skills, intellect, and talents are set and unchangeable. Yan. So ito, iisa-isahin natin yan, yung pagkakaiba nila. Ito yan. Say it may be difficult, but it is possible. Ikaw ba yung ganyan? Very good kung ikaw yung ganyan ha. Yung sasabihin mo na, yes, mahirap naman talaga mag-build. Mahirap din naman talaga yung ikaw yung mag-pioneer. Mahirap talaga yun. Pero possible. Alam mo yung ganun? Or ikaw ba tong, it may be possible, yes, o posible nga yan, pero talagang ang hirap kasi. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Yung mas nakikita nung fixed mindset, yung hindi maganda or yung proseso na mahirap kaysa dun sa outcome. You know, see the gain, see the pain. Are you motivated by gain or the pain? See possibilities or see the problem? Kasi pag naka-fix yung mindset mo, parang nakatuto ka na lang doon sa problem eh. Yung hindi mo na nakikita na, ay, may solution pala doon. Yung gano'n. Ayan, make it happen or let it happen. So kapag naka-fix yung mindset mo, parang hinahayaan mo na lang, sige, kung may mag-pay in sa akin, okay. Kung wala, okay lang din. Yung gano'n. You're just letting things to happen. Sige, kung maging successful ako dyan sa FCI, edi thank you Lord. Kung hindi naman,
Hindi, okay lang din, at least try ko. Hindi ganun. Kasi ikaw ang makikreate ng resulta mo. Ikaw ang makikreate ng success mo. You create your results. You create your success. Hindi pwedeng hayaan mo na lang siya. Alam mo yung ganun? Alright? Ito. Mas detailed pa. Okay? Again, mirror yourself, no? Be honest with yourself, no? Kung alin ka dyan, importante nakikilala mo sarili mo. Okay? Si fixed mindset, ina-avoid niya yung challenge. O katulad na to, meron tayong mentor-mentee challenge. O ikaw ba tong, ang hirap naman Hindi ka pa nga nag-start eh. Diniscuss pa lang ni Pres nahirapan ka na kagad. Because you avoid challenge. O ikaw ba yan? O sana wag kang ganyan ha. Embraces challenge dapat. Okay? Sige, gusto ko yan. Gusto ko yan, mag-ganyang challenge. Yung ganun. Learns from feedback and criticism, or ikaw ba yung ini-ignore mo yung criticism? Yung hindi mo tinatanggap yung mga feedback kasi nga naka-fix yung mindset mo. Ang nakakalungkot po kapag naka-fix yung mindset natin, minsan ang lagi nating iniisip tayo yung laging tama. Yung hindi ka na nagkakamali. Parang there's no room for improvement na. Yung perfect ka na, yung tingin mo sarili mo perfect na. Yung hindi ka na nag-accept ng mga feedback, ganun-ganon. Constructive naman yun eh. Okay? At saka tayo naman dito sa company natin, yung community natin, hindi naman tayo nag-feedback na para ipahiya ka sa tao or alam mo yung gano'n. Hindi tayo gano'n. Kasi, alam mo yun, napakababait po ng ating mga mentors and coaches dito. Especially, of course, yung owner natin. Intelligence and talent can be developed. Kapag ka naman nakafix yung mind, intelligence and talent is fixed na. Yung parang walang improvement. Alam mo yung gano'n? Growth mindset, you add more effort. Fixed mindset, ayaw mo na mag-effort. O, di ba? Ayaw mo na nahihirapan. Di ba? Keeps trying and never gives up. Or ikaw ba yung ang bilis mo lang mag-give up? Nalobat ka lang, ayaw mo na. Na-Indian ka lang, ayaw mo na. Akala ko kasi mentor Sam, Pilipino na-invite ko, Indiano pala, hindi ako sinipot. Ayaw ko na mag-invite. Nag-present ka, hindi sumali na presentan mo, ayaw mo na mag-present. Nag-invite ka, hindi dumating, ayaw mo na mag-invite, ganun ka ba? Hindi po, perseverance nga eh. Consistently persistent. Okay? Don't easily give up. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi, dapat alam mo yung reason mo kung bakit mo ginagawa to, yung malalim mong dahilan, deepest why mo. Kasi yung taong mababaw ang dahilan, ay di ang bilis talaga mag-give up nun. Kaya palalimin mo yung dahilan mo, bakit ka ba nagsiseryoso ngayon sa negosyo natin? Pag malalim yan, hindi ka basta-basta mag-give up. Persist in the face of setbacks. Pag may problema, di ba? Lumalaban, hindi yung failure talaga ako, better sa ayaw ko na talaga. I'm a failure. Yung gano'n, naku po. Yung broken ka na, nagpaka-broken ka pa. Kung broken ka, lumaban ka. Kung may hugot ka, laliman mo pa hugot mo. Ganon. Kaya nga, paborito ko si Les Brown yung training niya palagi na it's not over until I win. Hindi pa tapos ang laban until you succeed. Kaya nga di ba palagi sasabi, you try and try again until you become successful. Inspired by other success. O ikaw ba yung tao na parang nate-threaten ka sa success ng iba? Threatened by the success of others? Huwag sanang ganun ha. Atin po sa community natin, may mga nakikita ka, samahan natin nagiging successful, be grateful. Inspiration, dapat ma-inspire ka sa kanila. At ang mindset mo doon, wow, ang galing, ako na ang susunod dyan. Kasi yung same lang naman tayo ng industry, same naman tayo ng ginagawang business, same yung product, same yung compla natin. Kung nagagawa nila, naging successful sila, ikaw din, kaya mo din. Tama?
You will learn from failure. Pagka kukunin mo lahat yung lessons at hindi mo sasabihin sa sarili mo na, kasi Mentor Sam, nag-networking na ako eh. Talagang wala, hindi siguro para sa akin yan. I will always fail. Guys, ito tatandaan nyo palagi ito. I always believe that everything happens for a very good reason. May purpose ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Kahit ayaw mo yung nangyayari na yun. Do you believe, guys? Naniniwala ba kayo na lahat ng pangyayari sa buhay natin may magandang dahilan ng Diyos? Isang amen nga dyan sa ating comment, sa chat natin. Amen. Marami kang failure from the past. Sumali ka na sa iba't ibang networking, na-scam ka pa. Tapos bigla ka napunta dito sa First Class International. Anong purpose? Guys, tandaan nyo, ang purpose palagi ng Diyos ay mabuti. Walang purpose na binibigay ang Diyos sa tao na hindi maganda. Parang ganito lang kasimple yan. Creator and the creation. O sa cellphone na nga lang sa mga Apple users. Alam mo ba ang Apple? Pag may bagong labas na iPhone, bukas pa yung official release, ngayon pa lang gabi na to, ang dami na nakapila. Sarado pa ang mall, may nakapila na. Ang lupit, no? Malupit. Bakit? Iba, syempre, iba kasi yung quality. Okay? At the same time, ganito siya. Ang manufacturer, ang creator, hindi yan makikreate ng something na ikakasira niya. Tama? Kasi nakasalalay ang pangalan ng creator, ng manufacturer, doon sa product niya. So sa madaling sabi, kung tayo creation by God, siya yung creator natin, wala siyang ibang gusto kundi maging successful tayo lahat. So huwag mong tanggapin na ikaw ay failure. Hindi, Mentor Sam, kasi talagang ganito na talaga. Kalooban ng Diyos na ganito na yung buhay namin, ganito na, mahirap talaga kami. Pinanganak kami mahirap, mamatay na kami mahirap talaga, Mentor. Okay, ganito na. Yung tinanggap mo na lang yung failure in life, hindi po. Because the moment na pinanganak ka, successful ka na. Kaya nga, champion ka na kaagad, pinanganak ka Bakit? Diba yung kwento ng Tantantini, kung alam niyo yung kwento na yun? Yung napakarami mong kasabayan na lumalangoy na similya from your dad. Ikaw yung nakarating sa finish line, kaya ka nabuo. Kaya ka na ilabas sa sinapupunan ng nanay mo, ikaw yung nanalo. So champion ka na from the very beginning. May purpose ang buhay mo. Kaya kailangan, do not accept na ikaw ang failure, ikaw ang victim, hindi ganoon. Alright? Again, it's mindset. So this will take time and hard work, yes. Baga parang yun yung mindset mo, no? And pag naka-fix kasi, talagang ganito na, wala nang improvement, yung ganon. Kaya kailangan, guys, ma-mirror mo yung sarili mo. Pero I want to keep learning. Why should I bother pag naka-fix yung mind? Bakit attend pa ako ng training? Alam ko na lahat yan, yun lang. Yun, nagkaroon tayo ng sakit na acne. Alam mo, yan ang pinaka-cancer sa networking business. Maraming hindi nagiging successful sa networking career nila kasi nadadapuan sila ng malalang cancer. Ano yung cancer sa networking? Yung sakit na acne. Yung hindi na uma-attend ng training, hindi na nakikinig ng training kasi ang feeling niya alam niya na lahat. Kung alam mo na lahat, dapat ikaw, di ba? Multi-millionaire ka na, dami mo ng pera. Yung ganon. Diamond, ano ka na, director. Yung pinakamataas na rank sa atin. Kaya nga ang mindset dapat hanggat hindi mo pa nakukuha yung pinakamataas na rank dito at mag-multi-million na income sa company natin, don't stop attending training, guys. Alright? Yung mga ano nga natin, tingnan nyo sa ating participants ngayon. Yung mga associate directors natin nandito, 6 figures na kinikita niyan, very aggressive. Bakit? Kasi there's so much more. May 7 digits pang ina-achieve. May 8 digits pa. So much more. Tama? So dapat intentional ka, guys. Everything starts from you. Our habit determines our future. Whatever it takes, attitude dapat. Kahit ano mangyari, maging successful ka. At saka gustuhin mo, guys.
Kailangan intentional ka. Hindi pwedeng halimbawa, di ba yung parang sample natin, yung parang gusto mong lumaki katawan, magka-abs, magka-biceps, triceps, kaya lumaki muscles mo. Tapos, hindi naman ikaw yung mag-workout, hindi pwedeng ganun. Dapat ikaw yung mag-workout. Alright? Ikaw yung may intention, ikaw yung gusto mo talaga to. Hindi pwedeng si mentor lang, si upline lang ang may gusto. Gusto ni mentor mo, gusto ng coach mo na maging successful ka, hindi pwedeng gusto niya lang. Dapat ikaw mismo gusto mo. Kasi ang pinakamahirap tulungan na tao, alam mo yung ano? Yung tao na ayaw naman. Kaya nga, tayo mga leaders ha, focus on the willing. Mahirap tulungan yung tao nang ayaw naman magpatulong. Okay? Masarap tulungan yung tao na gustong magpatulong. Yung lagi nagpapakita sa'yo. Pero yung tao na ang hirap mong maimbitahan, magpakita sa'yo, makipag-meet sa'yo, naku po, move on. Sa tamang panahon, huwag mo namang awayin ha. Sa tamang panahon po, lalapit din yan sa'yo. Okay? Kasi masarap makipagtulungan sa tao na talagang gusto. Kaya nga ganun din sa kakausap natin, hindi natin kailangan mag-hard sell tayo. Kasi pa natagpuan mo yung tamang tao, product pa nga lang in-explain mo, magpe-pay na yan eh. Eh yung iba nga, hindi ka pa nagpaliwanag ng complan, kahit ano pa yung complan na yan, nagpe-pay na eh. Bakit? Tamang tao sila eh. Ang tamang tao kasi, hindi ka mahirapan. Totoo yun. So, ano kailangan natin? Hanapin lang natin yung tamang tao. Paano hanapin yung tamang tao? I-apply mo yung ating I am 5, yung ating pong, yung 5. FCI na 5 fingers. Okay? Ano yung 5 fingers of networking? Ito yun. Prospect ka, nag-i-invite ka. Kasi hindi mo man mahanap yung tamang tao kung hindi mo hinahanap. Hindi naman siya basta-basta lang darating sa'yo. Tayo talaga yung mag-a-approach. Okay? If you're going to grow, sabi nga, dapat gusto mo. At hindi lang basta gusto ha. Dapat yung gusto mo. Okay? Yung hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Parang doon sa juwa mo ngayon. Dahil gusto mo siya, kahit anong mangyari, napasagot mo siya. Kahit binenta mo pa ang isang kidney mo. Nagbenta ng kidney, ano? The joke na yun. Kasi pag may gusto ka talaga, wala makakapigil sa'yo eh. You will become unstoppable if you want something. Ganon din dito sa negosyo natin, no? Kaya di ba nakalagay dyan, 21 days to form a habit. So araw-araw mo siyang ginagawa. Nagiging habit mo na siya. Para mahanap mo yung tamang tao sa'yo, yan, ha? Maging habit mo na ginagawa mo everyday, kumakausap ka ng tao. Mayroon man tayong yung ginawa nating activity na 90-day sales challenge, no? 90-day sales mastery natin. At yung mentor-mentee natin. Merong mang ganyan o wala, dapat ginagawa mo yung negosyo mo. Itrato mo yung negosyo mo as your business or your own business. Pag tuloy-tuloy mong ginawa yan, nagiging madali ang lahat. 66 days to make it automatic. Sa umpisa lang lagi naman mahirap eh. The beginning is always the hardest. Pero pagka na-master mo na, nakasanayan mo na, wala na. Sisiyo na sa'yo. Yung activity mo, i-align mo ha. Ano yung nakikita mo dito sa negosyo natin? In the next 3 years, 4 years, 5 years from now, ano yung gusto mong ma-achieve dito sa negosyo natin? So dapat yung activity mo naka-align ha. Being consistent and intentional with your daily activities will result in sustainable success. Naka-align dapat yung activity natin everyday. O ano pong mindset ang kailangan natin? Negosyante mindset, entrepreneur. Ito po, baka inisip mo, negosyo to ni Press, negosyo ni Upline, hindi po. This is your own business. Alam mo ba ang networking business? Kaya nga tawag dito, networking business is a business of network of CEOs to. Network of bosses kung tawagin. Kasi lahat ng networkers, tayo pong lahat yung mga boss, tayo nag-create ng network natin. Do it daily seriously. Invest back in your business. Ano ibig sabihin nun?
mag-reinvest. Okay? Kung wala ka pang magandang gadgets, wala ka pang magandang pag-present, mag-reinvest ka. Yung ganun. Okay? Kasi lahat ng yun makakatulong sa negosyo mo. Entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can't. Darating yung, guys, darating yung araw, no? Ano gusto mo? Work now, play later, or you're playing now, and then you will just work for the rest of your life later. Kumbaga, ngayon ka na magsakripisyo. Ngayon ka na magpakapagod. In the next 3 years, 4 years, 5 years, give yourself 5 years. Itodo mo ang lahat. Pero ang kapalit naman yan, solid passive income. Kaya ako lagi kong pinopromote sa mga kasamahan natin na mga nagki-crypto, kasama natin na nasa crypto industry, forex industry, mga kaibigan natin yan, mahal natin yung mga yan, kasama din natin sila mga entrepreneurs, no? Isa po sa advocacy ko na sinasabi sa kanila palagi, kung wala ka pang solid network na may product base katulad ng ating company, First Class International, product-based company tayo, mas maganda, I really suggest na mag-build ka mo ng solid network mo sa product-based business katulad nun natin. At pag may solid income ka na dito, passive income, 100,000, 200,000, 1 million, eh di mag-set aside ka ng 10% of your income or 20% of your income, laruin mo sa mga iba't ibang crypto projects. Yan ang lagi kong ina-advocate sa mga kasama natin. Kasi nga naman, we need to focus. We need the full energy. Kasi ang hirap maging successful kapag ka, halimbawa, yung networking na ginagawa mo, hindi mo pinukusan. Dahil meron kang 5 networking company sabay-sabay, eh talaga namang ano yun. Di ba nga, you cannot chase 2 rabbits at the same time. Di ba? Kaya yun. Okay? Sabi nga dito, before you invest in anything else, invest on your own business first. Invest your earnings into good tools that can enhance. Alam nyo ba, ang isa sa maganda sa benefit na negosyo natin, mag-i-invest ka sa negosyo mo at yung negosyo mo ay ikaw. Kaya pala, okay, darating yung time, dahil kumikita ka na, pansinin nyo to, alam nyo ba may mga, kung may mga kilala kayo mga icons top sa buong industry, no? Yung before and after na picture nila, yung nag-uumpisa ka pa lang, mag-picture ka na mukha ka pang ano dyan, mukha kang dukha talaga. Wala pa pira ba, pangit pa ba, pangit pa. Ngayon, dahil kumikita ka na sa negosyo mo, after 2 years, 3 years, 4 years, ang ganda mo na, ang pogi mo na, yun yun. Tama? Ganon yung negosyo natin. Kasi ikaw yung pinaka-major asset ng negosyo mo. Kumbaga sa traditional, kumbaga parang may sarili kang pwesto, tindahan, or restaurant man yan, pinapaganda mo yung restaurant mo, sa negosyo natin iba. Ang papagandahin mo dito, papagapuin mo dito ikaw. Ganon. Okay? So, learning mindset, back to zero, empty cup. So, kumbaga, especially, no, saludo po ako sa mga nakikita natin palagi dito, nakasama natin, ng mga dati na kumita ng milyon sa iba't ibang companies nila, na dito po umaattend ng training, nag-humble down, nakikinig. Yung mga kumita na ng milyon sa industry, pero nakikinig sa training. Okay? Shout out na natin. Special shout out yung mga kumita ng milyon sa negosyo, no? Ayan, nandito sila sa training natin. Eh, no? O si Upj, nandito. Nag-million-million na yan. Si Coach Eugene, nag-million-million na yan sa dati nilang company, nandito. Sino pa yung mga nandito? O si Coach Ditz. Yung mga kumita na ng million from the past businesses, pero nakikinig, nag-humble down. Tapos, ikaw na hindi ka pa kumita ka ng 6 digits, tamad ka umatid ng training, yun lang. Kaya nga, di ba, to earn
More, sino ba naman ayaw mag-earn more? You have to learn more. Ang problema sa atin, gusto lang natin yung earn more. Pero ayaw mo mag-learn more. Tama? So kaya nga, be hungry to learn more even if you have lots of achievements, humility is the key. Ibig sabihin, kahit pa ikaw po ay naging millionaire circle na, nagkaroon ka na ng malalaking income, continuous pa din. Humility is the key. Right? Empty your cup so that it may be filled. So be content but never satisfied. Ano ibig sabihin ng be content but never satisfied? Ito yung grateful ka so kung ano yung mayroon sa'yo ngayon. Kasi ito ang problema ng kadalasan, karamihan sa atin, especially sa mga nag-umpisa. Yung hindi ka nagiging grateful dahil tinitingnan mo yung kakulangan. Wala pa akong ganito mentor sa wala pa akong ganyan, wala pa akong ganito, nag-umpisa pa lang ako, ganyan, ganyan, ganyan. So guys, ganito. Find things na pasasalamatan mo. Ang hirap kasi gawin ng negosyo na hindi ka grateful eh. Kailangan may gratitude yung heart natin. Okay? Gratitude is a very good attraction. Pag yung puso mo ay ikaw yung puso mapagpasalamat, you will have more things to thank for. Alam mo yung ganun? Pag ikaw yung tao mapagpasalamat, lalong dadami yung mga bagay na darating sa iyo na pasasalamatan mo. Pero kung ikaw yung taong reklamador, ikaw yung taong complain na lang ng complain, reklamo na ng reklamo, pansinin mo, lalo pa rin dumadami yung mga bagay na nireklamo mo. Tama o tama? Tama talaga. May tinatawag na law of universe. Sa totoo lang, nasa Bible yon. Kasi kung ano lagi mong iniisip, yun yung nangyayari. Yun yung na-attract mo. Kaya nga, become what you believe. Nasa Bible yun. So might as well maging grateful tayo. Hanap ka ng mga bagay na ipagpapasalamat mo. Pero nakalagay dyan, no? But never satisfied. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ganito yun. Okay, mapagpasalamat ka, yes. Thankful ka. Kung ano man yung buhay mo ngayon, sitwasyon ng buhay mo, thankful ka. Pero, but never satisfied. Ibig sabihin ng never satisfied, ito yung gusto mo nang mag-improve pa yan. Kumbaga parang, okay, yan na ba yung buhay na gusto mo? You ask yourself. O syempre hindi pa. Gusto mo yung 100,000, kitain mo na lang araw-araw may 100,000 ka. O anong buhay mayroon ka nun? At saka, hindi yan pagiging materialistic, guys, ha? Kasi the purpose of your wealth, the purpose of prosperity is, paki-comment nga po, kailangan alamin mo ang purpose ng pagpapayaman. Pwede po paki-comment, what's the purpose of prosperity? Paki-chat. Kailangan klaro sa ito. Kasi para mas asamin mo pa ngayon, mag-desire ka ngayon na yumaman ka. Bakit? Alam mo yung purpose ng kayamanan mo eh. Kasi pag hindi mo alam ang purpose ng kayamanan mo, baka hindi ka magkaroon nun. Kasi pagka hindi mo alam kung saan gagamitin yun, mawawala sa yun. If you do not know how to manage, you will mismanage. You will lose it. Sige, basa tayo. Ano yung comment? Anong chat dito? What's the purpose of prosperity? Amen. O, di ba? Ano yung sagot? One word. What's the purpose of prosperity? Bakit ka payayamanin ni Lord? Anong purpose noon? Give me one word. The purpose of prosperity is one word. Ang makakatama ng sagot, may ticket ka. May libre kang ticket. Sige nga. Si Coach J, helping people daw. One word lang kailangan ko, ha? One word. May ticket pa dito. Mamimigay ako ng raffle ticket, guys. Sige. One word lang, ha? What's the purpose of prosperity? Mananalo ka po ng ticket sa tamang sagot. One word lang, ha? English. Okay. Hanap tayo ng tamang sagot. Ang unang makasagot ng tama. Ano to? Sabi ni Sir Edgar Service daw.
Sabi ni Sir Ricky, a blessing to other. One word lang po ang kailangan natin na sagot. One word. Ann Domingo share, Mel's mission. Oh, nakito. Sa first class Diamond nag-comment. Ano ka na gano'n? Yes, yes. Ano? Basa tayo ng comment. Yun! Okay. May itong sagot. Kaya nag-PM siya sa akin. Ang sagot ay ni Coach Ditz. Generosity. Dahil dyan, may ticket. May ticket si Coach Ditz. Sino pang sumagot? Lahat ng may sagot na generosity, may ticket sa atin. Sino pa? Sino si Press Greg? Sino gumagamit ng account na yan? Press Greg, ikaw ba yan? Press, dahil sumagot ka ng tama, may ticket ka! Hindi ako nakapasok eh. Kaninong account yun? Si AD. AD, may ticket ka sa akin ha. Sino pa? Si Coach Den. Daniel Paulo. Margie. Tama na. Kota na. Ang dami sumagot. Humabol pa eh. Hanggang kay Margie. So, si Margie, isang ticket. Si Daniel, isa. Si Coach Den. Isa. Sino pa yun? Si AD, isa. Malaking tulong yung spiritual growth ko. Na-apply ko pa sa business. Yun, amen. 4. Sino pa yung sumagot kanina? Si Press, may isang ticket. Press ha, may isang ticket ka. Tapos, si Coach Nitz. Ayan, may nabigyan tayo ng ilan? 2, 4. 6 ang nabigyan natin. 2, 4, 6. 6 ang nabigyan natin. Mamaya may mga tanong pa tayo. Sige. Back to the ball game. Tandaan ha, the purpose of prosperity is generosity. Bakit mo kailangan yumaman at bakit ka payayamanin ni Lord? Kasi kailangan mong maraming matulungan. Maging generous ka, hindi lamang sa pamilya mo, kundi sa iba't ibang mga tao. That's the purpose of prosperity. Kaya kailangan mo talagang yumaman kasi marami kang tutulungan eh. Hindi lang pamilya mo ang tutulungan mo, pati ibang tao. At napakaganda ng network marketing industry. Bakit? Kasi nga naman dito, napakarami mo talagang matutulungan ng mga tao sa negosyo natin. Alright? Kasi nga, we don't teach or we don't give people a fish to live for a day, but we teach people how to fish to feed them for the lifetime. Di ba? Yun yung pinaka-powerful philosophy eh. Na hindi tayo basta lang nagbibigay, nagcha-charity lang, kundi dahil sa negosyo natin, natutulungan natin yung mga tao na matuto silang kumita din ng pera through our business. Tama? Yun, ha? Kaya kailangan, Mentor Tom, kaya kailangan talaga magpayaman. Yes. Kailangan talaga natin lahat magpayaman para marami tayong matulungan. Kasi kung ang isipin mo lang pa sarili mo, sa totoo lang ha, yung mga taong ayaw yumaman, selfish talaga yon. Bakit? Kasi sarili lang nila inisip nila. Okay na po, Mentor Tom. Maligaya naman ang buhay namin, masayaman kami, okay na kami. Selfish yun. Kasi ang inisip mo lang, buhay nyo, paano naman yung buhay ng ibang tao na nangailangan tulong? Tama, di ba, no? Uy. Kaya mapalad po tayong lahat, no? Kayo po ay makakatulong sa maraming tao dahil sa ginagawa natin negosyo. Alright, so sana tayo. Next natin. Okay, dreamer mindset ha. Baka nakalimutan na kasi natin mangarap. Ability to dream big and think big. Magkasama yun ha. Dream big, pero dapat you will think big. Ang problema sa karamihan, malaki yung pangarap, pero maliit man mag-isip ba? Malaki yung pinapangarap nila, pero they think very small. Imposible naman kasi yung pangarap ko. Yung ganun ba? Nangarap ka pa ng malaki, tapos pagdududahan mo na hindi mo kayang abutin kasi maliit yung isip mo ba? You dream big, but you think small. Too bad. Mangyayari talaga yun. Hindi mo kayang kunin yun. So if you dream big, you also have to think big para mag-match sila ba?
Hindi kasi mag-match yung dreaming big pero thinking small. Hindi magmamatch yun. Okay? If you can dream, yan nga, nakalagay dyan, no? If you can dream it, you can do it. Sino mag-akala na yung bakal? Alam niyo bakal? Lulutang sa tubig. Paano mangyari yung bakal lulutang sa tubig? Nga, no? Oh. May bakal bang nakalutang sa tubig? Ang sagot, yung barko, nakalutang sa tubig yun, ah. Yung bakal, mapalipad sa impapawid. Paano mangyari yung lilipad yun? Bakal yun, di gravity, di ba? Bagsak yun. Ang lupit, no? If you can dream it. May nangarap lang doon sa Wright Brothers. Tama ba? Yung Wright Brothers, ang founder ng airplane. Sabi nung tatay niya nga mismo, baliw yung mga, di ba? Yung founder ng napagkamalang mga baliw daw sila. Paano lilipad yung bakal? Tama? Oo, nagkaroon ng plano. If you can dream it, you can do it. Walang imposible. Grabe, no? So, sino naglilimita sa atin? Eh, di tayo lang din pala, yung iniisip lang natin. Kaya nga sabi ni Henry Ford, whether you believe it or not, ano yan? You're right. Parang, yung gano'n, alam yun, nakalimutan ko, basta yun. Kung sa tingin mo, tama, or mali, tama ka talaga. Yung gano'n, basta yun. Kalimutan ko yun eh. Basta yun. Yeah. So positive mindset tayo, ha? Optimistic attitude. Practice of focusing on the good in any given situation. Hindi pwedeng parang, kasi guys, alam niyo po ba, sa negosyo natin, marami nagko-quit sa negosyo natin because of emotion. Nakatampuhan si downline, nakatampuhan si upline, nag-quit na. Yung ganun. Dahil sa emotion. Guys, tandaan po natin, yung emotion na yan, ikaw ang mag-manage. If you cannot manage your emotion will manage you. Oh, may maraming ganung kwento sa networking business, ha. Nakaaway si upline, nakaaway si downline, na-quit si upline, na-quit si downline, na-quit na rin siya. Nakatampuhan si ganito, hindi lang narigaluhan, hindi lang nabati, hindi na pasyalan, hindi na bigyan ng ganito, hindi na pagbigyan, nagtampo, quit na. Emotional challenge tawag doon. Kaya may tinatawag tayong EQ. Kung may IQ, mayroon ding EQ. Ano yung EQ? Emotional quotient. Kailangan maging matatag ka. Okay? You have to manage your emotion. Hindi pwedeng dahil sa bad feelings, yun na yung magruruin ng yung future mo. Because guys, we are in the business of people. You cannot please everybody. You cannot please everybody, sa totoo lang. Okay? Kaya nga, do not easily give up on your dreams. Practice focusing on the good in any given situation. Tingnan mo na lang, in every situation, tingnan mo na lang yung maganda. Lagi meron yan. Depende lang sa tumitingin. Kasi kung ang tingin mo pangit, pangit talaga. Pero tingin ka doon sa maganda, oo, makikita ka talaga maganda. Okay? When you think of positive, good things will happen. Ala ka namang negative. Di ba? Kaya nga kung ano nang iniisip mo, yun yung nangyayari. Yun yung na-attract mo mangyari. So might as well think of the positive kaysa doon sa negative. Tama? So halimbawa, may nangyari sa yung hindi maganda, huwag mo na siyang in-nurture pa. Ano yung ibig sabihin in-nurture? Yung lalo mo pang pinokus doon sa pangit na nangyari. So kung may pangit na nangyari, hanapin mo yung
maganda. There's always positive in every negative situation. Tama? There's always opportunity in every adversity. Yan, ganon. Okay? So if you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you think about it. Ano pa? Ito, first class mindset. 001 abundance. Take 100% responsibility, sense of ownership. Yung hahataw ka kahit ikaw lang. Kasi hindi mo naman all the time maasahan yung upline, hindi mo all the time maasahan yung mga leaders mo or alam mo yung ganun? Hindi ka pwedeng 100% nakaasa lang sa upline or nakaasa sa downline. Okay? Take ownership. Yung kaya mong gumalaw kahit mag-isa ka lang. Company within company. Yung hindi mo na hintayin yung mga activities ng company, na mga big events, ikaw pwede ka magpa-big event sa grupo mo kung malaki ng grupo mo. Magpa-big event ka sa grupo mo. Independently dependent. Your mindset is your own limit. Okay, kaya congratulations no, sa mga teams na mayroon sa atin na may iba't ibang mga activities sila, tama? May mga pa-big event katulad nung last Sunday, kakarating lang natin or kakatapos lang ng ating big event sa McDonald's dyan sa may Fairview, di ba? Yung ganon. Shoutout sa Team AI Elite, di ba? Yung mga activity na ganon guys, malaking tulong yan. You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons of or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of. Yung mga bagay na wala kang control, guys, don't bother na. Yung iniisip ng ibang tao, wala kang control doon, do not stress yourself. Kasi minsan, yung parang napipigilan kang gawin yung dapat mong gawin kasi baka isipin ni ganito, ni ganyan, yung ganyan. Wala ka namang control doon eh. May gawin kang tama, may masasabi ang tao. May gawin kang mali, may sasabihin pa rin yung tao. You cannot please everybody. Maganda man ang gawin mo, may pangit naman magawa. Pero wag naman yung intentional na pangit yung gagawin ha. Iba naman yun. Ibig sabihin, wag kang matakot magkamali. Okay? Kasi yung iba ganun kasi baka mapahiya ako, baka hindi sumali yung representan ko, baka ganito. Wag. Wag kang matakot na mag-fail ka sa presentation mo. The only failure in life is quitting. Tama? Kaya nga mindset ba? Mindset. Right, so sum up, winning mindset, ito yun, fixed mindset versus growth mindset, intentional, entrepreneur, learning, dreamer, positive, and first class. So, again, become what you believe. So ano ba ang pinaniniwalaan mo? Yan ang mangyayari sa'yo. So kung ikaw ay naniniwala na dito ka na talaga payaman ng bonggang-bongga sa First Class International, yan ang mangyayari sa'yo. Pero pag naniniwala ka na ay parang kaya lang sa nakaraan mo, yun lang. Wala na kaming control doon sa pag-iisip mo na yun. Kasi baka inisip mo, yung mga nakaraan mo, yung past mistakes or past failures mo, ay magiging kagaya lang din na to. Tama? Yung ganon? Wala nga. Wala tayong magawa sa ganon. No? Kaya dapat isipin mo na iba to. Kaya sige nga, paki-chat yan. The best is yet to come. Yan yung palagi mo tatandaan. The best is always yet to come. The best pa from the past. Okay, tandaan palagi natin ha. Yung past po natin, tapos na yun. Ang istorya na yun. At ang gusto natin, yung may magandang mangyari pa. Kaya the best is always yet to come. Okay? So, next natin. Ano pa yan? Nakalagay dito. So, become what you believe. Pag naniniwala ka na, kaya kong magpapayin ng gold. Hindi lang puro bronze na kaya kong papainin. Mangyayari yan. Kaya mo magpapayin ng mga platinum paints natin. Kaya mo magpapayin ng diamond. Shout out Team Diamonds. Yung naka-bronze pa lang pero Team Diamonds na. Mindset ba? Mindset. Pero gugulat ka, dadami diamonds dito. Mindset to, I am the newest
first class millionaire. O, yun yung mindset mo. Kasama ka sa mga first batch. Oh, excited na tayo lahat, guys. This coming anniversary, di ba, sa January next year, sino kaya ang pagbilang sa mga unang milyonaryo ng company natin? Sarap nun. Kung naniniwala ka nun, yan. Lagay mo yan sa iyong puso. Na? At makita mo, imagine mo yan. Na? Ito ay laging kasama sa ating presentation, yung Jeremiah 29:11. Isabuhay po natin to, ha? Na talagang kung gusto mo mag-prosper, mas lalong gusto ni Lord i-prosper ka. So naka-align ba, di ba? Yung desire mo, naka-align na sa desire ng Diyos sa atin. Okay? Kaya huwag kang pumayag na hindi ka mag-prosper, no? At huwag mong isipin yung harm. Kasi ang problema sa iba, kaya ayaw nilang magpayaman, ang inisip nila yung mga mangyayaring kapahamakan na napapanood nila sa mga teleserye. Di ba? Nakakalungkot kasi yun talagang pinoproject sa mga teleserye sa atin, mga pelikulang Pilipino. Na tuloy parang ang isip ng mga Pilipino, okay lang maging mahirap kasi bida naman siya. Kasi pag yumaman siya, inisip niya maging kontrabida siya ba? Magiging masama ugali niya. Di ba? Huwag ganun. Yun kasi yung pinapakita sa mga pelikula, no? Kaya guys, no? Medyo bawasan natin ang panonood ng TV kasi hindi siya nakakayaman. Alright? Your life's purpose is too important to waste time on negativity. Elevate your mentality. Allow the scripture. Kasi scripture to ng Diyos sa atin, no? To mold your mindset and aspire to live up to what it says. So let your thoughts be shaped by the word of God, guys. And not the world. Yung mundo kasi natin, sobrang chaotic ng mundo natin. Chaotic talaga, magulo talaga mundo natin. The world will identify you. Kaya nga, grabe. Napakagulo ng mundo natin talaga. Physically, pati spiritually, magulo ang mundo natin. So kaya kailangan, kahit paano, tayo po may guidance spiritually. Ayan, no? Kaya nga, buti po ito kasama to lagi sa presentation natin. Ibinabahagi po natin ang salita ng Diyos. Na maganda ang plano ng Diyos sa tao. Okay? Sabi niya daw, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, pag pinag-pray mo daw, dapat paniwalaan mo siya, ha? Na na-receive mo siya at it will be yours. Galing, no? Kaya, sa totoo lang, dyan po nakuha yung law of attraction. Kasi pansinin niyo po yung salitang receive, may letter D na siya. Past tense na siya. Diyan po nanggaling ang law of attraction. Kasi ang law of attraction, ganito yun. Yung hindi pa nangyayari, pero pinaniniwalaan mo lang na nangyayari na. Yun ang law of attraction. Yung iniisip mo, you're thinking about things na gusto mong mangyari, tapos naniniwala ka na totoo na siya at the present moment. Yun mismo to. Nasa Bible yun. Mark 11:24. You ask, you believe that you received it. Yung receive, past tense, na-receive mo na. Kaya nga ang declaration mo, ang affirmation mo sa sarili mo, I am a millionaire. Wala na yung salitang someday doon, wala na yung I will become millionaire, hindi ganoon. Present tense na siya, I am millionaire. I am successful. I am El Nido Palawan Achiever. O, nangyari na nga, achiever, congratulations sa mga achiever ng Palawan. I am. Yung dineclare mo at present moment. So kung gusto mong kumita ng 6 digits, o alimbawa gusto mong i-declare na ikaw ay maging yung associate director, present tense na, I am the newest associate director of First Class International. Ganun ang declaration mo. Yun yung ina-attract mo. At yung subconscious brain natin, hindi niya alam yung present, past, and future. Lagi siyang kung ano yung current na moment. Yun yung ang subconscious brain kasi natin para siyang sponge. Ina-absorb niya lang lahat. Positive man yan o negative man yan, totoo man yan, hindi man niya totoo. Alam mo ganoon, ina-absorb niya lang. Yun yung subconscious brain na tinatawag. So paano natin finifeed yung subconscious natin? So dapat laging declaration mo, yung nakikita mo as much as possible, nakikita, naririnig mo, dinideclare mo, positive.
at present din. So yun yung nagmamanifest. Siyempre po, may heart set na tinatawag. Ilagay mo sa puso mo to, ha? Mahalin mo po ang ginagawa mo. Whatever you do, ayan o, ang ganda nito. Work with all your heart. Sa Bible din to, no? It's working for the Lord, not for the human masters. I mean, guys, sa ginagawa natin, okay, hindi to pleasing people. We please the Lord. Bakit? Kasi sa ginagawa natin, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Kasi alam mo ba na yan ay kasama sa greatest commandment? Dalawa po ang greatest commandment ng Diyos sa tao, di ba? Unang-una, siyempre, mahalin natin ang Diyos. Siya lang. Siloso siya. Ayaw niya ng maibang Diyos tayo. Siya lang dapat. Pangalawang greatest commandment niya, mahalin natin yung kapwa natin as we love the Lord, right? So ngayon, paano mo mapapakita ang pamamahal mo sa kapwa mo? Good news. Sa negosyo natin ginagawa, doon natin napapakita ang pamamahal natin sa kapwa natin. Bakit? Kasi kahit hindi mo kaano-ano yung tao, sinishare mo yung opportunity makapagbabago ng buhay niya, tama? Sinishare mo yung mighty extracted barley natin na pwede siyang gumaling, umaba buhay niya, tama? Yun yung pagmamahal natin. Kaya nga, sabi ko palagi, guys, para makabenta ka, huwag ka magbenta. Maging concern ka lang sa tao, alam mo, mag-share ka lang. Concern ka sa tao kasi gusto mo siya matulungan sa produkto natin, gusto mo rin siya matulungan sa ating negosyo. Ganun lang. Yun ang motivation natin at hindi yung income. Secondary na lang yan. If you focus on your purpose, anong purpose po? Makatulong ka, di ba? Ang purpose mo makatulong, money will follow. Pero pag ikaw nag-focus ka lang sa kita na puro kita, naku po, hindi ka na makikita dito. Madali ka mawala dito. Kung ang focus mo puro kita lang, hindi ka na dito makita. Okay, pero pag ang focus mo makatulong ka sa tao, magugulat ka, dadami kita mo. Yes. Okay, kaya congratulations, no? Lahat na nandito. In everything, we give thanks and to God be the glory. Amen? Right, so natapos po tayo, picture tayo, lahat ng mga naiwan. Inabot tayo ng 32, 34. Nasa 15, 20, wala pa tayong 20 kanina. Very good. Ang dami natin. Ayan, marami pa mga messages dito. Sabi niya, whether you think you can or you think you can't. Yan, si paring Henry Ford. Thank you, Coach AD. Di ba? Whether you think kaya mo or hindi mo kaya, tama ka. Di ba? Galing, ano? Okay, so yon, picture tayo, guys. Kung may tanong po kayo, pwede kayo magtanong. Kung may gusto kayong i-share, share po kayo. And of course, may announcement tayo, syempre. Sunday na, guys, ha? Sunday na ang ating big event. Alright, pasabugin natin, mag-ingay tayo sa Sunday. At napakaraming mga pasabog na performance na ko po. Mayroon tayong Ilyas ng first class. Ay, nako. Abangan natin kung sino po ang Ilyas ng first class international. Ang tapat talaga natin to kay Ilyas eh. Oo, meron tayo. Makikita nyo sa Sunday yung performance niya. At meron tayong pinakamagaling yan, yung gano'n ako, maabangan nyo yan. Yung napakagaling gumano, no? Abangan nyo yan. Abangan nyo sa Sunday. At meron tayo doon, basta marami. Spoiler alert ako, marami kayong abangan sa Sunday, mga performance natin, Marami. Marami tayong mga pasabog. Abangan nyo din si Kabayani. Nakapalda daw siya. Nandito ba si Kabayani? Sure tayo. At magpa-practice na rin kami. Practice na ng mga performance natin. Picture. Come on. Alam mo dyan, bro? Cesar, dyan sa iMac, screenshot. Shout out kay Brother Boyet from our team Diamonds Mindanao. Ang kapatid po ni Brother Brian. Ayan,
na mayroong incoming na mag-stack is yahoo! Ayan, sige. Apil po, ang dami natin. Thank you guys for joining here. Ayan. Sabi ni Upline J, si Boy Caldag. Yun! Abangan natin daw si Boy Caldag. Si Shawi. Shawi from Utah, BGC. Meron tayo. May kapring Juding. Mga natin, ang dami nating surprises na mga performances sa ano. Sige po. Picture na. Paano tayo mag-picture na rin? Hanggang naman na rin. Ayan, si Coach Eugene. Sige po, picture. Japan. Hinga ng malalim. Si Coach Dennis daw may pasabog din. Hindi, abangan nyo si Up J. Yan ang may malupit na pasabog. Ayun, okay na. Okay, so ano guys, may mga tanong pa kayo? Gusto ko yung share? Today is Thursday. Or po, meron pa rin tayong Zoom naman ng 8 o'clock. Yung ating as usual na ano, na Zoom, na boom. Tapos Saturday, yung mga performances natin, may last rehearsal tayo. Final rehearsal, dress rehearsal pa. May ganon. Ayan. So, yun po. Please invite all your ano po, prospects. No? Invite natin lahat sa Sunday. 3 o'clock po sabihin niyo ha. Kasi 3 o'clock naman, open na talaga siya for registration. Then, sharp 4 o'clock mag-start tayo. Okay? So, yun. Ano pa? May mga tanong pa kayo? Pag-share? Okay na kayo lahat? Ayan. Okay na, sige, magpo-practice na kami. Salamat guys. Practice na kami. Thank you everyone. God bless. Bye-bye.